Good morning. Good morning. Good morning. Today is Friday and it's already 9:30 in the morning here in Netherlands. And magbe-breakfast muna tayo. May chocolate drink tayo dito. Tapos itong muffin and then a butter cookie. Mag-ano muna tayo. Yung chicken natin for today is yung ano, yung pagiging tamad ko. Sobrang nakakatamad pag nagbuntis ka, no? As in, dati sobrang mailig ako maglinis. Halos araw-araw naglinis ako ng bahay kasi may pusa nga kami, dalawa. So, kailangan ko maglinis everyday. Pero nung simula na nabuntis ako, minsan, at least once a week na ako naglilinis. Tapos yung asawa ko, siya na yung naglilinis most of the days talaga. So, napaka, din kasi yung asawa ko, nakikita niya talaga yung pagbubuntis ko is sobrang nakakaloka. Tapos, ayun nga, tapos yung nakakatawa pa, minsan, kasi dati talaga hindi ako nakakalabas pag hindi ako nagkikilay, 'di ba? Or nakaayos man lang yung buhok ko. Pero nung buntis ako, hindi na ako nagkikilay. Nagtatali ako minsan, pero hinahayaan ko na lang. Malamig talaga kasi dito, kaya kina-cover ko muna yung tenga ko. Tsaka pinapahaba ko yung buhok ko kasi gusto ko talaga short hair. Malamig ngayon dito, kaya pinahayaan ko lang siyang tumaas yung buhok ko. Sabi din ng mama ko, hayaan mo tumaas yung buhok mo kasi buntis ka. And then, ayun nga, sabi parang one time yung lumabas kami ng asawa ko kumain. Ilang beses na ako inaaya ng asawa ko before last year na kumain kami sa restaurant. Kasi nga, buntis ako, ayoko yung mga amoy-amoy. Sabi ko, ayoko, dito lang tayo sa bahay. Umorder lang tayo. Nakakaloka pa. Kahit umorder kami, hindi ko siya nakakain. Tapos minsan nga naiiyak na ako kasi gusto kong kumain pero hindi ko siya makain ng maayos. Bakit? Kasi yung amoy. Gusto ko ng Chinese noodle. Tapos pag dumating na, ayoko na yung amoy niya. Kasi nga, dahil sa bawang at saka sibuyas. Kaya, ay naku, yun talaga yung nakakaloka. Yung naawa lang ako sa sarili ko, naawa ako sa asawa ko. Kasi yun nga, yung hindi ako nakakapagluto ng maayos, hindi ako nakakain ng maayos. Yung last year, instead na mag-gain weight ako, nag-lose weight talaga ako ng mga 5 kilos. Kasi sinusuka ko lang parati yung kinakain ko. Kaya ayun. Tapos, dahil nga sumusuka ako at least 3 times every night, wala na talagang matira sa akin, inom lang ako ng inom ng tubig. Ayun na, nilistahan na ako ng gamot ng doktor. So, ayun yung mid-December na, naging okay-okay na yung pakiramdam ko hanggang ngayon, hanggang January, kasi ngayon is February 2 na. Ay, ayun, naging okay na, nakakain na ako ng maayos dahil sa gamot, parang 10 days ko siyang tinake as in. Tapos, ayun, as in big help talaga na may gamot na ganun. And then, ano pa ba? Ayun nga, tapos, after nun, sabi ko, ay, gusto ko na kumain ng spare ribs. Sabi ko, na-excite talaga ako. Pero, yun pa rin. Akala ko talaga yung mga buntis dati, ay, ang sorte ng mga buntis nakakain ng marami. Hindi pala, be. Kabaliktaran, kasi pag buntis ka, limitado lang yung kain mo. Pwede kang kumain ng marami, pero dapat mo siyang i-divide. Kumain ka ng konti ngayon, mamaya konti na naman. Hindi yung asin bultuhan na kain, hindi pala, nakakaloka. Tapos ayun nga, sabi pa ng asawa ko, ay naku, kawawa ka naman. Ayun nga, tapos nung pumupunta kami ng McDonald's, dati burger talaga yung in-order ko. Ngayon, nuggets na lang. Kain na tayo no. Tapos ayun na nga, yung nung nung last January, kasi kinasal kami sa birthday ko. Kinasal kami sa birthday ko. So, anniversary na, mas birthday ko. Sabi niya, punta tayo sa restaurant mamaya kasi birthday mo, tsaka anniversary natin. Sabi ko, okay, sige. After siguro mga 2 hours na or 1 hour na lang, pupunta na kami sa restaurant. Sabi ko, dito na lang tayo sa bahay, magluluto na ako kasi tinatamad ako mag-ayos. Tsaka malamig, ayokong lumabas. Sabi niya, ha? Mabuti na lang taga, hindi kami gumawa ng reservation. Kasi sinasabi niya, gagawa na ba ako ng reservation? Sabi ko, later na lang, tatawag na lang tayo kasi pwede naman tumawag at least 1 hour. Yun na nga, mabuti talaga hindi kami gumawa ng reservation. Kasi mabilis magbago yung isip ko ngayon. So, ayun, hindi kami pumunta. Tapos last week, pumunta kami sa restaurant. Sobrang saya ng asawa ko. Kasi napa-oo na daw ako. Pero yun nakakatawa, sabi niya pa, alam mo nakakatawa ang pagbubuntis mo. Sabi ko, bakit? Kasi dati talaga hindi ka lumalabas na walang kilay, hindi nakaayos yung buhok mo, hindi ka nakaayos na damit, parati kang as in formal na formal. Sabi ko, alam nga naman mag-aayos ako, pagod na ako, ayoko na.
Minsan nag-aayos ako pag nasa bahay, yung parang trip ko lang, yung parang nasa mood ko lang. Pero pag hindi ko talaga ayaw ko na talaga as in. Pero minsan nagkikilay up rin ako. Kasi makapal naman yung kilay ko. Gusto ko lang siyang parang kapalan pa ng konti. So ayun lang, natatawan lang minsan yung asawa ko talaga kasi ibang-iba daw yung hormones ko ngayon. Sabi ko, swerte ka kasi at least hindi na ako mabagal. Sabi yung anong hindi mabagal, mas mabagal ka ngayon. Lalo na pag maglalagay ako ng sapatos. Sobrang bagal. Kaya nakakatawa pag nagbubuntis ka pala kasi ang dami kong expectation tapos para siyang expectations versus reality. Katulad yung sa pagkain, sa paglalakad, sa pag-ayos kasi ibang-iba talaga kasi dati hobby namin ng asawa ko is mag-walking talaga. Yung after work namin, nag-walking kami. Pero nung nabuntis ako, as in, yung pinakatagal ko na walking is parang 10 minutes. Hindi pa nga umabot ng 10 minutes, gusto ko na umuwi sa bahay. Pero ngayon, so far, yung okay-okay na ako na mismo nag-invite sa asawa ko na, let's take a walk. So ngayon, parang nakaka 15 to 25 minutes walking na ako. So, okay na okay, goods na goods. So, ayun lang. Iba talaga pag magbuntis talaga. So, kakain muna ako at share naman kayo sa mga tips nyo sa pagbubuntis at sa pagiging nanay as a first time mom, 'di ba? So, bye-bye.